Hello, what's up Team Yanatics? Welcome to my mini vlog. For today's video, tara samahan niyo ako sa amin adventures to Tagaytay. So ayun na nga, after 3 days of assessment namin, side trip muna kami here in Tagaytay. Isa sa mga pinapasyalan ng maraming turista ang Tagaytay dahil sa preskong hangin at taal view na makikita dito at perfect view to relax and refreshing. Kasama ko nga pala dyan ng aking mga ka-office mates. Finally, nakulayan na rin yung matagal na plano. Thanks to Jude dahil in-offer mo yung sasakyan mo. And to Dada for helping Jude sa pag-drive from Seda BGC to Tagaytay. Maaga nga kami bumiyahe para hindi kami maabutan ng traffic sa daan. Makalipas ang ilang oras ay dumating na rin kami sa People's Park. Sobrang daming tao talaga dito. So kailangan pa namin umakyat para makita yung pinaka-perfect view ng Taal. Nakakahingal siyang akyatin pero adventurous kami. Kaya kaya namin to. Sa mga tamad naman po maglakad, meron din naman namamasada na jeep papunta sa taas. 10 piso ang bayad pero mas masaya pa rin maglakad para tipid. Charot! Habang naglalakad kami patungo sa kanya, patungo sa taas ay nagtatawanan kami dyan. Kasi nga, sabi ng isang kasama namin, ang Tagaytay daw ay katulad lang ng Upi, yung lugar doon banda sa amin. Kaya nag-back out siya, hindi na sumama. Sa mga gusto pong pumunta sa People's Park ng Tagaytay ay mayroon pong entrance, kung hindi ako nagkakamali ay 50 pesos po kada isang tao. Sa alagang 50 pesos ay may enjoy mo na ang view sa taas. Medyo malayo din ang aming nilakad, nakakapagod siya pero good thing is mahangin at malamig yung panahon. Parang relasyon nyo, malamig na, kailangan na ng kumukulong tubig para uminit. Charot! Sobrang na-enjoy din namin ang paglalakad patungo sa taas and finally nakarating din kami sa taas. Sobrang refreshing ang view at ang hangin. Kanina pang lumilipad ang buhok ko, siguro kung wig lang to, kanina pa lumipad at nahulog sa'yo. Charot! Meron din nagbebenta ng mga souvenir sa taas like t-shirt, wallet, kitchen, ref magnet at marami pang iba. Sabi ng tour guide namin 30 minutes lang kami dito kasi marami pa kaming lilibutin. Sana all! At dahil tanghali na, ginutom na rin kami kaya naghanap na rin kami ng makainan namin. Hindi pala madali maghanap ng makainan dito sa Tagaytay. Lahat ng pinupuntahan namin, halos puno ang mga kainan. Kailangan matyaga ka rin mag-antay para makapag-reserve ka ng table. Dito nga pala kami kumain sa Chocolateria Restaurant. Sa mga oras na to, gutom na talaga kami. Yung gutom namin, wala nang mapaglagyan. Habang inaantay namin ma-serve yung aming pagkain, sa labas muna kami umupo para maramdaman namin yung fresh na hangin. Gutom na talaga kami dyan, nililibang na lang namin yung mga sarili namin. Mukhang hindi ko na din kayang ngumiti. And finally, after 100 years na serve na rin ang aming pagkain. Iba't ibang klase ng ulam ang aming in-order. Sobrang masarap ang mga pagkain nila and yung drinks. Nakakabusog din, marami din ang serving nila. Good for 3 to 4 person ang serving nila. Kaya sulit na restaurant sa Tagaytay at ma-recommend namin to sa inyo. Pero medyo may kamahalan lang, pero afford nyo to, promise. Yay! Let's go! Attack na! Sobrang nakakagutom yung amoy pa lang ng pagkain ay nakakatakam na. Thank you G sa blessing at masarap na pagkain. Ayun na nga, inabutan na rin kami ng gabi sa Tagaytay. Sobrang dami din tao sa Starbucks ng Tagaytay kaya hanggang sa parking lot na lang kami. Hindi na nakapasok sa loob. Ayun, medyo napasarap ang kwentuhan kaya ginabi na rin kami. And shoutout nga pala kay Rico Chodoro Jose Carrasco III. Maraming salamat sa suporta mo sa panonood ng aking vlog. Hanggang dito na lang. Bye! Thank you!